Good afternoon and welcome to another episode of Enchanting El Nido. My name is Rima, Minilok Island Resorts Environmental Officer. In this episode, we'll be featuring the materials recovery facility owned and operated by El Nido Resorts, where waste from both Minilok and Lagan Island Resorts is taken for proper ecological solid waste management. You'll be meeting Mr. Carlito Magapan, Lagan Island Resorts Garden Supervisor and MRF Officer in charge. He'll be showing us how they segregate the recyclable from the non-recyclable waste, how they compost the biodegradable waste, and what they do with the finished product. Let's go! Afternoon po. Magandang hapon po, Kuya Carlito. Ano po ba ang ginagawa natin dito sa MRL? Alam po ng basura ng United States po natin nadala sa MRL po ng United States. Ano pong mga proseso ba ang nangyayari sa loob ng MRL? Ang proseso po, yung hindi nabubulok dito po nilalagay sa sorting area, yung nabubulok po doon po sa compost pit. Ano po ba ang mabubuting natudulot ng pagkakaroon ng isang MRL? Ano na po yung nakakatulong sa kalikasan kasi yung basura naayos po ng mabuti dito sa MRL. Pwede po ba tayo magpunta na dun sa unang area, segregation area? Opo, dito sa sorting area. Nandito po tayo ngayon sa segregation area. Kuya Carlito, ano po ba ang nangyayari dito sa segregation area? Dito po sinisegregate ng basura po dito, inihiwalay-hiwalay. Nilalagay sa mga boxes nga yung iba't ibang klase ng basura. Tapos yung papel yan po nakikita rin nyo. Yung garden waste, kahiwalay. Tapos latas pag box po. Mga bote, plastic na din na magagamit na nakasako. Bale na lahat yung final sorting namin ng box. Pagkatapos po, saan po dinadala yung mga basura na yan? Yung recyclable po, may kumukuha sa amin. Dinadala sa Manila. Yung hindi na makapakinabangan, dinadala po sa landfill, sa El Nido landfill. Ito naman po, ano po itong mga to? Ito po yung mga used oil na galing sa kitchen, cooking used oil po. Dito iniipon, dinadala rin po sa Manila yan, pinakarga sa batil para air fine. Now we've seen how they segregate the non-biodegradable waste. Now let's look at how they compost the biodegradable waste. Kuya Carlito, nasa na po ba tayo ngayon? Dito po tayo sa shredding area, sa shredding machine po namin. Lahat ng fruit trimming, garden waste dito po namin kinikis-kis para lumiit yung bagay na tulad nito para mas madaling mabulok po. Makikita po natin, ito yung mga basura bago siya i-shred. Tapos ito, after na siyang i-shred. Matapos po siyang i-shred, Kuya Carlito, saan po siya dinadala? Dadalhin na po doon sa compost pit area po. Punta po tayo doon. Ito. Nandito po tayo ngayon sa composting pit. Kuya Carlito, ano-ano po bang mga basura ang pwedeng ihalo dyan sa compost? Basura po ng kitchen, kundi yung tinatawag na food waste. Nahalo po yun dito. Nahaloan po din ng garden waste. Tapos itong carbonized rice hull. Tapos araw-araw po binabaliktad yan, bawat isang butas. Ito pong rice hull, para saan po siya? Nakakatulong to po sa pag-absorb ng amoy. Tapos maganda rin po ito maging abono. Tapos gaano po katagal bago siya magamit or mahinog? 24 days po bago ayagin. Ayun na po, yung kabila na yun. After 24 days po, ito na yung itsura niya. Tapos aayagin na po para maging finished product po. Ayun na po yung itsura niya. Yan pong finished product na yan, ano pong ginagamit niya? Dinadala ulit po sa resort, ginagamit po ang pataba sa garden, tapos iba po sa TKP, ginagamit sa farm nila. Ito po sila lahat? Ito na po yung mga nakabag ito.
That's it for today. Thank you for joining us in our tour of the Materials Recovery Facility. We would like to thank Kuya Carlito and the rest of the Garden Department for all their hard work. Without them, we would not have this MRF. I'm Rima, Environmental Officer for Minilok Island Resort, signing off. See you again next time.